A pleasant day to each and everyone, and welcome to Curiosity. I'm Jenny Rose Castaño, together with Karen Irish Cacho. Audio Jungle. Today, we have a very interesting topic. Curious ka na ba? Ito ang evolution from stone to digital. That's right. Isn't it interesting? Ikaw, Denny, anong naisip mo sa topic natin ngayon? So, very interesting, and hindi lang basta tayo ngayon mag-enjoy sa topic na to, kundi magkakaroon tayo ng new knowledge. Oo, at saka partner, imagine, from Stone Age up to Digital Age, ang layo ng narating ng mga social media and ang dami na rin iba't ibang mga platforms ang nagsilabasan ngayon. Hindi tulad noon na ang gamit ay bato, di ba nga? Oo, at saka noon, bato rin ang kanilang ginagamit upang sila ay makapag-paint, curves, sa pagsulat, at marami pang iba. Kaya nga, partner, sobrang interesting at intriguing ng topic natin ngayon. Nako, partner, mas palalawakin at palalawigin pa natin ito dahil today, we will be exploring how human communication has transformed from stone to digital age we live in now. And to help us to unveil this, we're thrilled to welcome our special guest, speaker, Sir John Nathaniel Balbalosa, a graduate of Bachelor of Science in Information Technology. Welcome, Sir John Nathaniel. Uy, thank you. It is a pleasure to have you here in our podcast, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap at pagtugon po sa aming paanyaya. Thank you. Mukhang maganda yung topic na napili niya. Saan ba natin yan sisimulan? So, sir, we prepare some question about our topic today. And we are looking forward that many students will gain new knowledge. Mm-hmm. So, sir, handa ka na ba? Siyempre naman. Okay, partner, simulan mo na. So, sir, when we talk about the evolution of communication from stone to digital, it really goes all the way back, right? Because all our very first ancestors used stone, paintings, symbols, carvings, sign, etc. to communicate. Yes, that's right. Additionally, those symbols were essentially the so-called the earliest written language. They convey warnings, signs, messages, and even stories. Ayan. So, siguro kung babalikan natin yung evolution of communication, sobrang dami nating topics na pwedeng pag-usapan. Baka maging series tong podcast nyo. Pero when it comes to the evolution of communication, siguro unahin natin sa history itself. Ay, makikita naman natin sa history image or yung i-attach natin siguro dito. So, pakita natin dyan. And then, makikita natin dito na 300,000 years ago, nandyan pa yung ating mga origin ng ating mga species such as yung Homo sapiens. So, dito mapag-uusapan natin kung ano ba yung mga different communication materials or different communication methods yung ginamit nila noon. So, kapag nasabi natin yung about sa communication, kapag napag-uusapan natin yung mga yan, based din sa mga nababasa natin, sa mga books, sa internet, so makikita natin na sobrang raw ng mga materials na ginagamit nila pagdating sa communication. Tama? Yes, I agree. Napakalayo na talaga the way how we communicate today. Naalala ko pa rin nung bata ako. Is talagang namamangha ako sa mga pinapakita ng mga guro namin, ng mga larawan. Malalaman talaga natin kung hindi basta-basta lang kung paano nakakapag-communicate noon ng bawat isa. Indeed, sir. Hindi basta-basta ang makakagamitan noon, no? Like, i-compare siya ngayon, ang dami na talagang mga instant na mga nagagamit natin ngayon compared dati na bato lang, yung mga ganun, ang hirap, and mga kahoy, mga ganun. So, siguro, para mas malalaman pa tayo at magkaroon tayo ng panibagong kalaman, we can proceed na, sir. Yeah. So, ang highlight natin siguro sa evolution of communication is una, yung tinatawag natin na primitive times. So, sa primitive times, sinasabi dito na human communication was initiated with the origin of speech approximately 100,000 BCE. So, symbols were developed
about 30,000 years ago. So dito sa era na to kasama yung mga tinatawag natin na cave painting, rock art, na madalas makita natin or marinig sa mga discussion about sa history. Ano. And then next yung tinatawag nating petroglyphs. So meron tayong konting ano dito. May konting information ano. So nag-research din naman ako para dito sa podcast niyo. Yan. So next is yung tinatawag natin na petroglyphs. So from the primitive times, it took people around 20,000 years para mag-evolve or magbago ng way ng communication. Then after nun, tsaka na pumasok yung tinatawag natin na pictogram. So dito sa part ng pictograms, ang pinakang naging description niya is a pictogram is a symbol or a symbol representing a concept. So kayo, ano ba yung idea or ano ba yung pagkakaintindi niyo pagdating sa pictograms? Siguro yung kagaya nung sa mga Cave painting. paintings, 'di ba, bato yung gamit nila doon para mas ma-illustrate ng maayos. Oo. Then nakikita dun sa mga paintings nila yung events na nangyari, like yung kung paano nag-transform yung mga pangyayari and yung mga event nga na naganap, and kung paano nila ito parang ma-show sa iba pa. Parang kasama din dito kung halimbawa, ayun, katulad nung nasabi mo, yung event, halimbawa, meron silang kailangang dun sa event na yun, meron silang place na pinagganapan nung certain event na yun. Ano? Tapos, kasama din dun sa part ng pictograms na ilalagay din nila yung, halimbawa, yung place, yung kasi hindi pa dito kasama yung mga names eh. Hindi pa makikilala dito kung sino yung mga Artists. Although ang ilalagay nila kung sino yung kung ano yung itsura ng tao na kasama doon. So next naman natin is yung tinatawag na ideograms. So mula doon sa idea ng pagsulat ng concept, object, activity, place, or event by illustration or tinatawag nga natin na pictograms, ang naging evolution naman kay ideograms is yung pagkakaroon ng graphical symbols that represents an idea like heat, light, day, or night, and other terms. And then, ideograms on the other hand could convey more abstract concepts. So kayo, ano ba yung masasabi nyo about sa ideograms? Or ano ba, any ideas pa tungkol sa ideograms? Yung naiisip ko na idea dito sa ideograms is yung yung nagbe-base sila ng araw, ng oras, gamit yung sun. Kumbaga, sa mga anino, gano'n. Kung, di ba, may tinatawag tayo. Yes, that's right. Yung kumbaga, pagka nasa gilid mo, nasa kaliwa mo yung anino mo, tanghali na gano'n, may mga gano'n silang binebase. Kumbaga, nag-base na sila doon sa environment nila. Tsaka sa klima din ng panahon. So doon na nagsimula yung another way ng communication nila. Tapos, pero dahil nga nagkaroon sila ng iba't ibang, yun pala, isa pa, dahil meron na silang ganong idea, syempre hindi mawawala yung iba't ibang cultures or yung iba't ibang paniniwala nila dun sa iba't ibang idea. Pero dahil nga, nagkaroon ng iba't ibang lahi or bansa, syempre hindi naman mawawala yung sarili-sarili nilang cultures. Halimbawa, dito sa atin, meron tayong sariling culture. Sa ibang bansa, meron silang sarili-sariling culture. Although, merong iba't ibang cultures. Pero kung sa panahon kasi natin ngayon, ang Ice with a Tear, pwede kasi natin sabihin na Tears of Joy, di ba? Tapos, next na dyan, siguro, next na natin is yung writing. So, sa writing, kasama dyan, syempre, yung alphabets. So, ano ba meron pagdating sa alphabets? Kayo, ano bang idea nyo tungkol sa alphabets? Yung alphabets is parang na siya, form ng communication. Bali ginagamit siya yung mga letters, mga A to Z, then pinagsasama-sama yung mga words para magkaunawaan ng word. Kaunawaan sila. Tapos magkaroon sila ng pattern sa communication, like sa pagsasalita, pagsusulat, ganun. Also, can you think about it, Karen? Like, after the development of alphabets, we began to start seeing written text preserved on materials like papyrus, but it's really because of
the invention of the printing press in what century, like? I guess it's on 15th century. Mga ganun era. Yes, on that day, we can see that all things began to change dramatically. Siguro when it comes to the writing era, yes, tama kayo dyan. Nandiyan na yung idea natin. Nandiyan na yung part ng development ng alphabets. Pero bago yun, nagsimula muna yan siguro sa tinatawag natin na logographic and logographic, which is naka-base sa pictographic and ideographic elements. So, di ba, sa pictographic and ideographic era, nandiyan na yung development ng ating mga different elements. So, para magkaroon ng different communication paano. So, dito sa sa development ng alphabet. So, para mas maging clear yung communication natin is nagkaroon siya ng combination ng pictographic and ideographic elements. So, nung mga time na yun, naghati pa yan sa 3 categories. So, isa na nga is yung tinatawag natin na logographic, syllabic, at alphabetic, or yung tinatawag natin na, yung alphabetic, which is yung tinatawag natin na segmental. However, we can say all of this may be found in any given writing system in varying proportions, na nagiging reason din bakit may mga messages tayo na hindi masyado maintindihan. So, technically, nagkakaroon siya ng mix and match. So, sa term natin ngayon, nagkakaroon siya ng mix and match. Halimbawa, yung ilang alphabets, nagkakaroon siya ng ilang elements or ilang symbols na nagiging reason ng confusion sa communication. So after different processes and development, ang isang naging highlight or major improvement na masasabi natin siguro diyan ay yung pagpasok ng storytelling. It is known as the earliest form of human communication. So it is known as the earliest form of human communication. So dito sa part ng storytelling, so di ba na discuss naman natin kanina yung about sa iba't ibang era. So meron na siyang storytelling. Ang problema lang is hindi natin maintindihan masyado kasi nga meron siyang iba't ibang elements na nakalagay. Yes, and it didn't stop there because by the 19th century, we already have the telegraph. Yes, with the use of telegraph, it allows people to send messages over long distance and using Morse code. Trivia lang the first telegraph in history was made by Samuel Morse, and Morse code is the message, and the telegraph is the device. So, Sir Nats, could you share your thoughts on how this invention shifted in communication? Sige, sa part na, bago kasi magkaroon ng telegraph, meron tayong tinatawag na printing press. So, bago pumasok yung telegraph, so, ang parang medium ng communication or yung pinakang main communication ng mga tao is yung printing press. So, meaning, diba, nagpiprint sila ng mga posters, tapos lalagay nila sa public places, para yun din yung maging parang sabihin natin announcements, parang ganun. So madalas makikita natin yun sa public places, di ba? Although meron pa rin ngayon, pero doon nagsimula yun sa time na yun, doon sa era na yun. Tapos yun nga sa hindi naman nawala yung printing press nung pumasok yung telegraph. So di ba, ang telegraph naman is mostly ang pinakang idea ng telegraph is media communication. Halimbawa, pinakang una dyan is yung radio, TV, tapos telephones. So, doon nagsimula yung pagkakaroon ng another era ng communication ng telegraph. Yung mga idea na naabutan ko about this is yung mga pagpo-post ng mga poster ng mga like yung dati kagaya dati nakakita kasi ako dati nung yung wanted yaya, tapos may contact number doon, tapos may mga address. Yan, mga kailangan na requirements sa hinahired nila, mga ganun. Ayun, in a way, di ba, communication natin yun, di ba? Para once na may makagusto nung idea na, may makagusto doon na mag-hire, edi yun na lang yung kontakin nila.
Or yung pwede rin yung may mga nawawalang tao, yung may mga Oh, contacts missing, yan, di yung ba? mga missing persons. Missing, Meron hindi lang din. tao. Minsan nga, di ba, Hayop meron din, pang may mga hayop, di ba, hayop. alaga, ano. Tapos, di ba, yun yung way nila. Tapos, biglang nagkaroon na, dyan na pumasok, nagkaroon na ng TV, nagkaroon na ng radio. So, di ba, ano ba yung madalas natin marinig sa radio? Di ba, mga balita, mga... Doon na sila nag-a-announce ng mga calamities, mga calamities. Tapos, syempre, dun sa part ng dun sa pagpasok ng radio tsaka ng television, so, hindi lang isang station yung nagkaroon, di ba? Syempre, merong iba't ibang perspective ang tao. So, nagkaroon ng iba't ibang ng iba't ibang radio channels, ng TV channels, di ba? Ayun, so pagkatapos ng era ng telegraph, diyan na pumasok yung era naman ng masscom, ano? So or short for mass communications technology. So dito naman sa part ng masscom. So, 'di ba, nabanggit ko nga kanina yung about sa radio, about sa TV. So diyan na rin pumasok yung development ng computers. Although meron na mga existing computers, pero diyan na nagsimula yung pagbilis ng development ng First generation. yun. Pag-develop ng computers. So, diyan na pumasok ang first generation computers, second generation, and until sa time natin ngayon. So, around 19th century, so, papansin natin, so, unang siguro sa part ng first century, so, dun pumasok yung mga mechanical computers. Una pa nga dun is yung mechanical calculators, yung una. Bago siya magkaroon ng computer. So, una is yung mechanical calculator. Siguro sa part ng 19th century, so yun nga, yung advancement ng multimedia or ng masscom technology is, yun nga, bukod sa TV, bukod sa radio, dyan na rin pumasok yung pagkakaroon ng mga phones. So, di ba, meron tayong analog, di ba? Tapos yung... Mga 3210. Yun nga, yung nagamit nung Second World War, di ba? Yung mga walkie-talkie, Meron pa yung pinaka naging advancement nun nung World War na yun is yung nagkaroon ng parang encryption ng mga walkie-talkie. So, kahit marinig nila yung communication, hindi nila maintindihan kasi naka-encrypt nga. Tapos yun nga, yung time na yun, yung isa pa naging advancement is yung pagde-decrypt ng mga naging kalaban ni Hitler nun. So, kaya nasira yung diskarte nila Hitler is na-decrypt yung communication nila. Yung meaning yung yung parang sabihin natin na walkie-talkie ganun. Tapos kayo, ano bang idea niyo about sa development ng 19th century sa pagdating sa communication? Sa akin yung TV. 'Di ba yung TV na may di ba kasi uso remote before yung siya, yung parang dipihit. Yung para may lipat yung channel, para sounds din, adjust din yung liwanag. Tapos yung antenna niya pag yung pag pa-letter B na gano'n. Ganun yung mga... Tapos di ba meron pa nun, di ba, pabukas pa yung yung TV. Nabutan ko. Nakaabot pa ako ng gano'n eh. Tapos yun sa radio naman, hindi pa ganun kaliliit yung mga radio. Malalaki pa talaga yung mga radio nun eh. Tapos yun din, parang sa TV din, meron ding antenna, meron ding pihitan. Tapos, siguro nung around, yung malapit na sa 20th century, so nagkaroon pa sila ng mas malaking advancement. So, diyan na pumasok yung mga another generation ng computer. So, diyan na pumasok yung personal computers, diyan na yung nawawala na yung mga likod nila. Tapos yung, di ba, yung typewriter dati, yung yung manual, yung para siyang keyboard na may mga pag pinindot mo, lulubog pa, tapos Analog. mo pa, tapos i-space mo pa. Papalikod ka Gano'n. naman. So ngayon, sa click na lang, mag-print na siya, Xerox na siya. Since meron ng computer. Tapos isa pa yun. Isa pa rin yun sa another way ng communication. So, di ba, instead na email, di ba ngayon email na tayo. So, di ba meron tayong tinatawag na fax machines. So, di ba, lalagay lang dun yung message or yung
file, yung, ano tawag dun? Ilalagay lang yung parang paper. Tapos i-scan niya yun, tapos isa-send niya dun sa specific na na device or na tao. Halimbawa ako, meron akong fax, ikaw din meron kang fax. So siguro di ko gets kung lalagyan lang ng number or certain number para ma-send sa yung gusto kong iparating na na text or ano tawag doon na paper Tapos after nun, siguro yan, pumasok na yung 20th century, so mas naging advanced na sila. Yung development ng technologies or ng communication, which is part din naman talaga, development ng technology is development din ng communication. So, yun. Diyan na pumasok yung ano na ba? Smartphones. So smartphones. Ang dami ng instant talaga na sobrang gadgets, instant mga technologies na Ano? nagagamit natin ngayon, like yung mga phones, mga laptops natin, and also yung internet, wifi. Mabilis ang communication sa mga long distance. Hindi na kailangan, 'di ba? Sulat. Di ba? Email pa nga, di ba? Manual na sulat, tapos ipapadala pa sa mailman. Sa aeropa. Tapos, yun. Pagkatapos nun, ginawa siyang digital, nagkaroon ng email. Yun yung pinakang updated form ng communication. So, imbis na mailman, naging email. Tapos, ang imbis na email, nagkaroon na diyan na pumasok around 2003 or 2006. Ayan, 2003 to 6. So, diyan na nagsimula yung invention ng Facebook. Meron pa nga Friendster. Friendster. Yan. Video messenger, audio messenger, So, diyan na pumasok yung, ibig sabihin, diyan na pumasok yung era ng internet. So, nagkaroon na ng iba't ibang way or iba't ibang applications. So, dati, Friendster, Facebook, or Yahoo, Messenger. Ngayon, wala na nga yung Yahoo. Telegram, IG, halos lahat ng apps, meron na siyang way para makipag-communicate sa isa't isa. Tapos, syempre, sa development niyan, so, meron din yung mga naging, negative effect. So, di ba, halimbawa, sabihin natin na maganda yung naging effect niya, pero nagkaroon din siya ng negative. So, Sir Nathaniel, as a teacher, approve po ba sa inyo yung makabagong way ng pag-implement ng mga discussions? Or yung mga dati naman is sinusulat ko sa blackboard, o ngayon, pinapasa na through GClass or GCs. Siguro para sa akin, meron din siyang positive and negative effect. So, kung ako ang tatanungin, 'di ba ang Google Class naman sumikat lang siya nitong pandemic era. So, since hindi talaga tayo pwedeng lumabas, hindi tayo pwedeng magkita-kita sa school, so hindi talaga siya pwede, doon na lang nagkaklase. So, in a way, maganda yung idea na yun or yung naging effect, naging outcome na yun. Kasi, hindi nga naman tayo magkikita-kita. Ibig sabihin, hindi tayo magkakahawaan ng mga virus ng time na yun. Pero sa ngayon kasi, kung ako ang tatanungin, mas maganda na face-to-face. Kasi hindi mo para sa akin, ang hirap i-monitor sa online class ng... Tulog. Di ba? Minsan may tulog. Kahit ako, ganyan din ako dati. Kasi hindi mo as a student, as a recent student, hindi mo maiiwasan na makakatulog sa online class. Kasi nasa comfortable place ka eh. Tapos nagkakaroon mga Technical difficulties, di ba? Internet, walang kuryente. So, 'di ba, hindi mo rin may sisisi sa mga estudyante kung bakit gano'n yung nagiging situation. Kaya para sa akin siguro mas maganda nga na face to face. At least mamo-monitor mo sila physically or nasa harap mo sila. Tapos syempre ewan kung applicable din sa inyo kasi para sa akin ang hirap i-observe nung lesson kapag nasa online class lang.
Kasi di ka sure kung nakikinig lahat. Ganun. Hindi, I mean sa inyo as a student, ang hirap parang ang hirap i-sink in sa utak. Oo, kasi, Kasi nga, una. Madaming nakikita Kasi una nga nasa comfortable place ka. Kakaroon tayo ng mga conflicts. Minsan, nag-online class tayo, Yung yung mga ligas magulang na nasa natin. Facebook. Oh, di ba? Then minsan, di ba, alam nung parents natin na nag-online tayo, pero uutusan nila tayo. Ganun, parang nagkakaroon ng mga ganun. Nagrarant tuloy sa nanay. Tapos yun ba nga, di ba, minsan, bigla kang magugutom. Mapapakain ka na, hindi ka na makakapag-focus nun eh. Tapos yun, siguro ang isang positive na yan naging effect nga ngayon is kapag yan, katulad itong mga recent na na problema, di ba, nawala ng pasok. Merong mga students na, halimbawa, dito sa part ng Dambo. Tama ba? Dambo yung nag-slide. Ayun, so merong mga students na nagsabi sa akin, hindi sila makakapasok kasi walang daan. So malayo pa ng ikot. So yun, para sa akin siguro yun yung naging positive effect na nagkaroon tayo ng online class. Kasi in case nga naman na hindi nila kaya makapunta, gawa ng mga ganun. So kaya pa rin nilang makapakinig dun sa klase. So siguro para sa akin yun lang yung positive and negative effects ng G-Class. Tama ba G-Class? Yun, sir. Thank you so much po sa papa-unlock sa aming paanyaya na pagsama po dito sa aming podcast. Yes, and we are very lucky to have you po. And your insight were truly an eye-opener to each and everyone. Ayun. So, thank you din sa inyong dalawa kasi nai-share ko yung mga knowledge or yung konting knowledge about sa communication or sa history ng communication. So, although konti lang siya, pero at least na-share or naibahagi ko sa inyo kung ano yung nalalaman ko. At the same time, hindi lang sa inyo, pati sa mga viewers nyo. So, thank you din, hindi lang sa inyo, pati sa mga viewers nyo. So, sana may natutunan kayo and sana may may tumatak doon sa mga nasabi ko. Yeah. So, yun lang. And thank you din. Yan. And thank you to all your listeners. Please do follow our page, website, Curiosity for more episodes like this one. Until the next episode, everyone, stay tuned. Thank you. Thank you. Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.